Nagsimula ang pelikula sa Los Angeles, kung saan isang misteryosong lalaki ang naghahanda ng mga armas para sa isang masamang plano. Lumipat ang eksena sa may-ari ng isang nightclub na si Sully na pinagagalitan ng isang stripper dahil petex lang ito. Maya-maya pa ay umuwi na siya. Sa harap ng nightclub ay pinaralisa at kanidnap siya ng isang taong nakamaskara. Sa ibang dako, tinirgas ang isang pulis habang ang kasamahan naman nitong si Jackson ay teenager bago tuluyang dinukot ng isang lalaking nakamaskara. Isang lalaki naman na nagngangalang Coogan ang nasa isang kalapit na kapihan, nanunood ng balita tungkol sa sunod-sunod na kidnapang sa lungsod. Nag-alala siya at umalis sa kapihan. Nang maramdaman niyang sumusunod sa kanya ang kotse ay pinalabas niya ang driver nito. Naglabas siya ng kutsilyo ngunit panaralisa siya ng driver na nakamaskara gamit ang electric shock at dinukot din siya. Ang susunod na biktima ay ang isang binatang nagngangalang Christian, na makikitang lumalabas ng bar sa kalaliman ng gabi. Pagkatapos ay makikilala natin si Kelly, na kanidnap din ng estranghero matapos paralisahin ng electric shock. Sa sumunod na eksena, makikita ang lahat ng mga biktima sa iisang silid, nakaposa sa mga poste at may mga sako sa kanilang mga ulo. Makalipas ang ilang sandali, binuksan ng lalaking nakamaskara ang mga ilaw at isa-isang tinanggal ang mga sako at tape sa kanilang mga bibig. Nahayag na may kabuoang 9 na bihag sa loob ng silid. Kasama ng mga nauna nating nakita, may mga bago ring biktima gaya ni na Leon, Eddie, ang paring si Father Francis, at isang babaeng Chinese na si Mrs. Chan, na hindi nakakapagsalita ng Ingles. Lahat ng mga biktima ay nagtataka kung bakit sila naroon at nagsimulang pagmumurahin ang nakamaskara. Gayunpaman, ipinaalam sa kanila ng kidnapper na dinala silang lahat doon sa isang partikular na dahilan, at nasa sa kanila na kung paano ito aalamin. Nagbabala siya na bawat 10 minuto, babalik siya at papatay ng isa sa kanila kung mabibigo silang matuklasan ang katotohanan. Ngunit kung magagawa nila ito, nangako siyang pakakawalan ang mga natitirang survivor at ipagtatapat ang lahat ng kanyang krimen sa pulisya. Pagkatapos nito, naghagis ang lalaki ng tsock sa sahig, lumabas ng silid, pinakawalan ang kanilang isang kamay at sinimulan ang timer. Nagsimula silang mag-isip kung ano ang nagawa nilang kasalanan. Itinuturo ni Eddie si Father Francis, na nagpapahiwatig na baka nang molestya ito ngunit iginiit ng pari na hindi siya kailanman nanakit ng kahit sino sa buong buhay niya. Sa sandaling iyon, umamin si Coogan na siya ang nangmolestya ng isang bata, dahilan upang murahin at sigawan siya ng iba. Naiintindihan ni Coogan na maaaring nandoon siya dahil sa ginawa niyang kasalanan ngunit bakit nandoon ang iba na tila nagmamalinis. Pinulot ni Eddie ang tsock at nagpakilala. Isa-isang pinakilala rin ng iba ang kanilang sarili. Ibinunyag ni Kelly na isa siyang district attorney at marami na siyang kriminal na ipinakulong, at maaaring isa sa mga iyon ang naghahanap ng paghihiganti. Ilang sandali pa, nakilala ni Christian si Sully at naalala niyang umutang siya dito noon. Lumalabas na si Sully ay isang loan shark na nagpahiram kay Christian ng $5,000 para sa droga. Nahuli si Christian habang sinusubukang ibenta ang droga at nagsilbi siya ng 3 taon sa bilangguan. Ngunit nang makalaya ay agad niyang binayaran si Sully dahil kilala niya ito na walang patawad. Gayunpaman, ibinunyag ni Christian na tinalikuran na niya ang dating buhay at ngayon ay tinatahak ang isang karera sa Hollywood habang nagtatrabaho bilang bartender. Hindi nagtagal, naubos ang oras sa timer at pumasok sa silid ang nakamaskara, hinihinging malaman kung nalaman na ba nila kung bakit sila naroon. Sa kabila ng pagsusumamo ni Kelly para sa kaunting panahon, hindi siya pinansin ng lalaki at dumiretso kay Christian upang bumulong. Gulat na gulat ang binata at sinabing hindi niya kailanman maiisip iyon noon, bago siya barilin hanggang sa mamatay. Nagsigawan ang lahat sa takot habang hinihila ng kidnapper ang bangkay palabas, isinara ang pinto, at muling pinihit ang timer. Pagkatapos nito, nagsimulang mag-away ang mga bihag at pinipilit ang isa't isa na ikumpisal ang kanilang mga kasalanan. Biglang inamin ni Coogan na kalalaya lang niya matapos ang 5 taon sa kulungan. Mas maikli ang naging sentensya niya dahil di nahanap ng mga awtoridad ang katawan ng biktima niya. Dahilan upang mabalot ng kilabot at puot ang lahat. Tinanong naman ni Kelly si Leon tungkol sa kanyang nakaraan, at inamin nito na dati siyang magnanakaw at ang kanyang kapatid. Gayunpaman, sinabi niyang kahit kailan ay hindi siya pumatay o nanakit. Kasunod nito, ibinunyag ni Eddie na siya ay isang executive sa isang health insurance.
Isinalaysay niya na ang kanyang bayaw ay na-diagnose na may sakit na colon cancer ilang taon na ang nakalilipas. Inamin ni Eddie na tinulungan niya itong magpagamot sa pamamagitan ng pamemeke ng dokumento, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit siya parurusahan sa simpleng pagtulong lamang sa kanyang pamilya. Maya-maya ay inamin ni Kelly na minsang nagpabembang siya kay Jackson ngunit nahuli sila ng asawa nito, dahilan upang hiwalayan si Jackson ng asawa at anak niya. Naghinala ang grupo na baka ang kanyang dating asawa ang naghihiganti, pero hindi naniwala si Jackson dahil nagpapadala siya rito ng sustento kada buwan. Pagkatapos, inutusan ni Leon si Sully na sipain ang kanyang kamay para makawala siya sa posas. Sinipa ni Sully ang kamay ni Leon at nagawang mapalaya ang kamay nito sa pagkakaposas, na ikinatuwa ng lahat. Inutusan siya ni Jackson na mag-abang sa likod ng pinto at sugurin ang kidnapper sa sandaling pumasok ito. Gayunpaman, tumanggi si Leon na tulungan ng sinuman bago lumabas ng mag-isa. Ngunit hindi pa siya nakakalayo nang makaharap niya ang kidnapper, na kanina pa pala nanonood sa kanila sa CCTV. Nagkaroon ng matinding labanan, ngunit nagawang malupig ni Leon ang kidnapper at nakuha ang baril nito. Tinutukan niya ng baril ang salarin, ngunit kalmado lang itong sumagot na 2 taon na niyang pinaplano ito at walang makakapigil sa kanya. Lumabas na wala palang bala ang baril ni Leon, at nang subukan niyang tumakbo ay binaril siya ng kidnapper. Ilang sandali pa, nasindak ang mga bihag habang hinihila ng lalaking nakamaskara si Leon pabalik sa silid at muli itong pinusas. Muli niyang hiningi ang sagot kung bakit sila nandoon. Ngunit wala pa ring ideya ang sinuman. Nang tutukan ng lalaki si Coogan ng baril ay hiniling nito na iwasan na matalsikan ng dugo niya ang mga kasama niya at baka una pa silang mamatay sa kanya. May ibinulong ang kidnapper sa kanyang tenga na sinang-ayunan niya. Pagkatapos ay tinangka niyang sakalin ang nakamaskara, ngunit madali siyang nalupig nito at binaril siya ng diretso sa puso. Habang hinihila ang walang buhay na katawan ni Coogan, binalaan niya si Leon na siya na ang susunod. Maya-maya pa ay muling nagsimula ang timer, at lalong lumalim ang kaba ng grupo dahil hindi pa rin nila alam kung bakit sila nandoon. Isang kislap ng pag-asa ang lumitaw nang makilala ni Mrs. Chan si Kelly at nagsimulang magsalita sa Mandarin. Ngunit dahil walang ibang nakakaintindi sa kanya, gumamit si Mrs. Chan ng chalk para gumuhit ng isang bagay at nagmuestra ng baril gamit ang kamay na nagpapahiwatig ng pangho-hold up. Sa sandaling ito, nakilala na rin siya ni Kelly at tinanong kung ang pangalan ba niya ay Nong Chan, na kinumpirma naman ng Chinese. Lumalabas na ilang taon na ang nakalilipas, hinawakan ni Kelly ang isang kaso ng pagnanakaw sa isang liquor store na pag-aari ni Mrs. Chan. Kinilala ni Kelly ang magnanakaw na si Wade Greeley, isang 20 anyos na lalaking ipinakulong niya noon. Gayunpaman, hindi pa rin nila mapag-ugnay ang buong pangyayari, dahil ang tanging hawak lang nila ay ang pagnanakaw at isang pangalan. Dahil 2 minuto na lamang ang natitira, nagtapat si Leon at inamin na nagsinungaling siya nang sabihin niyang wala pa siyang napatay. Lumalabas na tinraidor niya sa negosyo at pinatay ang sariling kapatid tapos ay binenta ang lahat ng kanilang mga baril. Sa gitna ng pagsisisi, nagmakaawa si Leon para sa kapatawaran, at sinabi sa kanya ng pari na ang naghahanap ng kapatawaran ay makakahanap nito. Habang dumadaloy ang dugo mula sa kanyang sugat, naalala ni Leon ang sinabi ng kidnapper na 2 taon na niyang pinaplano ito. Nagbigay ito ng kaunting pag-asa sa grupo, at sinubukan nilang alalahanin kung ano ang ginawa nila noong mga panahong iyon. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto, at nang matanto ng lalaki na wala pa rin silang sagot, binaril niya si Leon at kinaladkad palabas ng silid. Sa gitna ng kaguluhan at kalituhan, biglang ibinunyag ni Father Francis na alam niya kung bakit sila nandoon, ngunit hindi niya ito maaaring sabihin. Ito ay dahil narinig niya ito sa kumpisal, at ang kanyang relasyon sa Diyos ay mas mahalaga sa kanya kaysa sa sarili niyang buhay. Sinubukan ni Sully na himukin ang pari, at nagbanta pa si Kelly na papatayin siya. Ngunit nanindigan si Father Francis na manahimik. Iminungkahi ni Eddie na kailangan nilang malutas ang misteryo nang wala ang tulong ng pari, kaya nakiusap siya sa lahat na ilahad ang kanilang pinakamadidilim na lihim. Nagsimulang magbunyag ang grupo ng mga karumal-dumal na bagay na kanilang ginawa, ngunit niliwanag ni Father Francis na mali ang direksyong tinatahak nila. Nagbigay siya ng mga pahiwatig at isiniwalat na hindi sangkot si Wade Greeley sa pagnanakaw. Nangatwiran si Kelly na hindi ito totoo dahil si Mrs. Chan mismo ang witness at mayroon silang matibay na ebidensya. Gayunpaman,
Nahulaan ni Eddie na may isang tao sa silid na iyon ang nangumpisal sa pari, at pinagpalagay niyang si Christian iyon. Kinumpirma ito ng pari, at sa isang nakakagulat na revelasyon, nalaman nilang si Christian pala ang nagnakaw sa tindahan upang bayaran ang kanyang utang kay Sully. Ikinagalit ito ng husto ni Sully, para sa kanya, isang malaking kahangalan na kailangan niyang mamatay dahil lamang sa pagpapahiram ng $5,000. Matapos ang 10 minuto, dumating ang lalaki. Nagsimulang sumigaw si Sully tungkol sa pagpaparusa sa kanya sa isang napakaliit na issue. Hinamon niya ang lalaki na barilin siya, ngunit binaliwala lamang siya nito at bumaling kay Eddie. Ngunit saktong pagkalabit ng gatilyo ay hinarang ni Father Francis ang katawan niya para protektahan si Eddie kaya siya ang tinamaan ng bala. Habang hinihila ng lalaki ang katawan ng pari ay tinawag at pinagpalagay ni Kelly na ang misteryosong lalaki ay si Wade Greeley. Napahinto saglit ang nakamaskara at nagsabing hindi siya si Wade Greeley tapos ay sinarado ang pinto at sinimulang muli ang timer. Nagmungkahi si Jackson na baka ang lalaki ay malapit kay Wade, maaaring isang kaibigan o kapamilya. Ngunit kinwestiyon ito ni Kelly, wala raw siyang matandaang dumalo sa paglilitis ni Wade, at sa tagal na ng panahon, wala na siyang maalala kahit sino. Gayunpaman, lumabas na 5 taon na ang nakararaan nang makulong si Wade. Isang bagay na ipinagtaka ni Jackson dahil 2 taon pa lamang na pinaplano ng salarin ang lahat ng ito. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Sully na nang nakalaya si Christian sa kulungan ay imposible na maisagawa niya ang pangho-hold up sa liquor store nang walang armas. Naalala rin niya ang sinabi ni Leon na ibinenta nito ang mga baril matapos mapatay ang sariling kapatid. Dito pumasok ang hinala ni Sully na si Leon ang nagbenta ng baril kay Christian. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit silang lahat ay naroon sa selda, bagaman palaisipan pa rin kung paano nadamay sa gulo sina Coogan, Eddie, at Jackson. Maya-maya pa, muling naubos ang oras sa timer at pumasok ang lalaki sa silid. May iniabot siyang papel kay Mrs. Chan na may nakasulat sa Mandarin. Doon, sa wakas, ay naintindihan na ng babae ang lahat. Sa tindi ng takot, napaluhod ang nangangatog na Chinese. Humahagulgol siya habang nagmamakaawa at humihingi ng tawad. Ngunit walang habag ang lalaki, walang pag-aalinlangan niya itong binaril ng malapitan. Lalong niyanig ng sindak si Kelly. Nagsumamo siyang pakawalan siya, dinahilan na may anak siyang nangangailangan ng ina. Ngunit kinwestiyon siya ng salarin, kailan ba siya huling naglaan ng oras para sa kanyang anak, gayong yaya naman ang halos nag-aalaga rito. Binalaan siya nito na huwag gamiting dahilan ang anak niya. Nilingon niya si Jackson at sinabihan na dapat ay ikagalit niya rin ang pagiging pabaya sa anak ni Kelly. Pagkaalis ng lalaki, naguguluhang nagtanong si Jackson kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng iyon. Doon nabunyag ang katotohanan, si Jackson ang tunay na ama ng anak ni Kelly. Nagngit-ngit sa galit si Jackson, hindi niya matanggap na ipinagkait sa kanya ang kanyang anak. Sa gitna ng kanyang puot, tinawag niya si Kelly na makasarili at imoral na babaeng tiyak na may itinatago pang mas malaking sikreto. Nag-atubili si Kelly. Alam niyang sa oras na lumabas ang katotohanan ito, para na rin niyang hinukay ang sariling libingan. Ngunit sa huli, napilitan siyang magsalita. Inamin niya na pinadampot nila si Wade at tumugma ito sa deskripsyong ibinigay ni Mrs. Chan. Gayunpaman, wala talaga siyang hawak na matibay na ebidensya. Noon, si Kelly ang may pinakamababang marka sa kanilang opisina bilang district attorney at walang sino mang nagseseryoso sa kanya. Dahil sa desperasyong may salba ang kanyang trabaho at makatikim ng panalo matapos ang sunod-sunod na pagkatalo sa korte, pinili niyang baligtarin ang katotohanan at idiin si Wade. Lumabas na sa gitna ng pakikipagbuno noon ni Mrs. Chan, mayroon siyang nakuhang ilang hibla ng buhok mula kay Christian, isang piraso ng ebidensya na ginamit nila para tuluyang madiin ang inosenteng tao. Matapos nito, ninakaw ni Kelly ang ilang hibla ng buhok mula sa suklay ni Wade. Dito na niya ginamit ang kanyang kalaguyo na si Jackson, dahil sa access nito sa evidence room, nagawa niyang makapuslit sa loob at mapalitan ang hair sample. Ibig sabihin, lingid sa kaalaman ni Jackson ay natulungan niya si Kelly sa pagpapalsipika ng ebidensya, isang gawaing naging mitya upang mabilanggo ang kawawang si Wade. Nang marinig ito, hindi mapigilan ng lahat ang mandiri at masuklam sa kanyang ginawa. Ngunit iginiit ni Kelly na hindi ito maaaring malaman ng publiko, mawawalan siya ng trabaho, makukulong, at higit sa lahat, mawawalay siya sa kanyang anak.
Nagsimulang magbuo ng teorya ang grupo. Naniniwala silang ang mamamatay tao ay ang ama ni Wade na naghihiganti para sa kanyang anak. Pinagtalunan nila kung ano ang sinapit ni Wade sa loob ng bilangguan at hinalang doon sila nagtagpo ni Coogan, na nahatulan din 5 taon na ang nakararaan. Subalit habang mabilis na nauubos ang oras sa timer, hindi pa rin nila mauari kung ano ang kinalaman ni Eddie sa buong kwento. Maya-maya pa, muling pumasok ang mamamatay tao. Dahil hindi sila nakapagbigay ng kumpletong sagot, walang awa niyang binaril at pinatay si Sully na nanatiling tuso hanggang sa kamatayan. Nang muling lisanin ng lalaki ang silid, tanging sina Kelly, Jackson, at Eddie na lamang ang natira, balisa, nanginginig, at batid na sila na ang susunod. Sa gitna ng tensyon, binalikan ni Eddie ang huling sandali ni Coogan. Naalala niya kung paano nakiusap ang lalaki sa salarin na huwag hayaang tumalsik ang kanyang dugo sa iba, sa takot na maging sanhi ito ng kanilang kamatayan. Naniniwala siyang may sakit na AIDS si Coogan, at malamang na nakasama nito si Wade sa loob ng bilangguan kung saan hinalay at nahawahan nito ang binata. Bagaman mabilis itong minaliit ni Kelly at Jackson bilang isang kalokohan, nagpatuloy si Eddie sa pagpapaliwanag. Nagsimula ang lahat sa paghiram ni Christian ng pera kay Sully, ngunit nalusaw ito sa palpak na deal sa droga at nakulong siya. Nang makalaya ay bumili siya ng baril kay Leon na ginamit niya sa pang-hold up sa tindahan ni Mrs. Chan. Tapos ay basta na lang pinagbintangan ni Mrs. Chan si Wade mula sa pagpipili ang mga suspect. Sinigurado naman ng abogadong si Kelly na ang tutugma sa kaso niya ang ebidensya, kaya ginamit niya si Jackson para palitan ng ebidensya para madiin si Wade sa paglilitis. Nalaman naman ni Father Francis na si Christian ang may sala nang mag-confess ito sa kanya, ngunit nanatili itong tahimik. Sa huli ay nahatulan si Wade ng pagnanakaw at nakulong. Nagkataon na nakasama niya si Coogan sa kulungan na ginawan siya ng kahalayan. Isiniwalat ni Eddie na ang kanyang kumpanya ay nagsasagawa ng mga drug therapy trial para pahabain ang buhay ng mga pasyenteng may AIDS noong panahong lumabas si Wade sa kulungan. Bahagi ng trabaho ni Eddie ang magsala at tumanggi sa mga aplikante. Ayon sa polisiya ng kumpanya, kinakailangan niyang tanggihan ang sinumang may record sa pulisya, wala sa tamang edad, walang sapat na insurance, o kapos sa pondo. Inamin ni Eddie ang mapait na katotohanan, maaaring siya ang mismong tumanggi sa aplikasyon ni Wade dahil lamang sa madilim na nakaraan nito sa bilangguan. Ito ang dahilan kung bakit 2 taon na ang nakararaan nang simulan ng ama ni Wade ang pagpaplano ng kanyang paghihiganti, dahil iyon ang panahong pumanaw ang kanyang anak. Maya-maya pa, muling pumasok ang salarin at tinanong kung nalaman na ba nila ang katotohanan. Inilahad ni Eddie ang lahat ng kanilang natuklasan, at pagkatapos nito, dahan-dahang tinanggal ng lalaki ang kanyang maskara. Ipinahayag ng matanda na ang kanyang anak ay isang matapang na bata, at bawat isa sa kanila sa silid na iyon ay may pagkakataon sanang pigilan ang kanyang kamatayan. Binalaan niya silang tandaan ang kanilang mga ginawa at ang mga bunga nito habang sila ay nabubuhay. Pagkatapos, iniabot ng matanda kay Kelly ang susi upang palayain ang kanyang sarili at ang iba pa, kasabay ng pagsabing paparating na ang mga pulis. Ngunit matapos makawala sa posas, biglang inatake ni Kelly ang matanda at inagaw ang baril nito. Isinigaw niya na kapag lumabas ang katotohanan, mawawasak ang kanyang buhay, at hindi niya hahayaang mangyari iyon. Walang awang binaril ni Kelly ang matanda, at sa kagustuhan niyang manatiling lihim ang mga ginawa niyang krimen ay pinatay niya si Eddie at Jackson. Gayunpaman, lumabas na buhay pa ang matanda dahil sa suot nitong bulletproof vest. Sinabi niya kay Kelly na ang lahat ng nagaganap ay napanunood ng publiko sa pamamagitan ng live footage, at ngayon ay makikita na ng mundo kung sino nga ba talaga ang tunay na Kelly Murphy. Ngunit wala na sa sarili ang attorney, binaril niya ang matanda ng direkta sa ulo. Sa huling eksena, lumabas si Kelly ng selda kasabay ng pagdating ng mga pulis sa gusali. Nagawa niyang makapuslit palayo, ngunit malinaw na wala na siyang takas sa hustisya, dahil ang buong malagim na pangyayari ay napanood na ng live sa social media.